in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I
pagkakasal ay isang banal na gawain na siyang saligan ng ating lipunan. Ito po ay nararapat pagkukulan nating lahat ng mataas na karangalan, pagpipitagan, at sapagkat ito'y gagawin natin na may pagkasi ng ating Panginoong Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya, mananalangin pagkatapos ng isang awit. Panginoon, naming Ama, banal at makapangyarihan po higit sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo. Ipinagkaloob mo sa amin ang ganitong pagkakataon. Kapiling namin si kapatid na Mark at si kapatid na Janisa na nagkasundo sa banal mong paanan upang tumanggap ng mga aral upang sila ay maging tunay na mag-asawa, hindi lamang sa harapan ng sanglibutang ito, kundi higit sa lahat sa harapan mo na aming Diyos. Salamat po ng napakarami sa iyo, aming Ama. Ito'y habag at pagpapala mo sa amin. Maaasahan mo, aming Ama, na kami na naririto ngayon, magpapatuloy po na magpupuri sa iyo. Patuloy kaming magiging karangalan ng Iglesia. Hinihiling po ng lahat ng narito ngayon, sa pamamagitan ng isang tinig, o aming Ama, nagmamakaawa kami na pagpalain na po ang dalawang lingkod mo na ngayon ay tatanggap ng iyong mga katotohanan. Kahabagan mo pong ipunla sa kanilang puso't isipan ang matibay na pananampalataya upang ang kanilang pagsasama, o aming Diyos, maayon sa iyong kalooban, maging karangalan ng Iglesia, higit sa lahat, kapurihan ng banal mong pangalan. O aming Jesus, pakitulungan mo po kami. Napakarami namin gustong ipakiusap, alang-alang sa dalawa naming kapatid. Ngunit higit mong alam ang laman ng aming puso, mas nababasa mo po ang laman ng aming isip. Lahat po ng mabuting bagay na para sa dalawang kapatid namin, para sa kanilang mabubuting pagsasama, hilingin mo po sa Ama na ibasbas sa kanila at bahaginan din po lahat kaming narito ngayon. Ama, hindi kami nag-aalinlangan. Narinig mo pong aming pakiusap, ipinagkaloob mo na ito sa amin. Nananatili po ang matibay naming kaugnayan sa pamahala. Nananatili po ang pag-iingat mo sa aming mahal na kapatid, ang kapatid Eduardo Manalo. Lahat isang pakiusap, Ama, sa ngalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Mo po pang lahat. Tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Mark Anthony Villanueva at si kapatid na Janisa Abrasaldo sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Ang pag-asawa ay itinatag ng Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Heneses, na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga tao na kanyang nilikha. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito,
iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinatagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na kasulatan na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni hindi ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan nyo ngayon ang mga kautusan ng Panginoong Diyos sa lalaki at babae na mag-asawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Mark Anthony, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa taga-Efeso. Sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. At upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ang pinananagot ng Diyos na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito: mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, sinabi na Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahal kayong kasama ng inyong asawa, ayon sa pagkakilala na pakundanganan ng babae gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kiluha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alubok ka uuwi. Kapatid na Janessa, ang tungkulin ng babaeng itinakasal ay itinuro din na Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa
ay ipinaliwanag ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ng Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babae na may ganitong katangian ay napakahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng mabuting kapalaran. Natupad sa kanya yung kawikang sinasabi ni Solomon, isang mabait na babae, sino ang makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo sa kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya, hindi ng kasamaan sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat maging katangian ng babaeng kinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay kalwalhatian ng lalaki. Subalit, sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Mark at kapatid na Janessa, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya ng isinasal sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw'y nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pag ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat yung isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos. Gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat yung kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, maging hawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo magiging parang mabungang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo, parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa, pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng sumasaksi ngayon sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin yung dalawa ang masaganang pagpapala ng Panginoong Diyos. Kapatid na Mark at kapatid na Janessa, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagkasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan sa harap ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa. Tumayo ang dalawa
Pakitaas mo ang iyong kanang kamay, kapatid na Mark. Kapatid na Mark Anthony Villanueva, temtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at nang nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Janela Abrasaldo na maging yung tunay na asawa? Sa iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pagkamamahalin, maging sa kalusugan, sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Pakibaba mo ang iyong kanang kamay, kapatid na Janessa. Pakitaas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Janessa Abrasaldo, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Mark Anthony na maging yung tunay na asawa? Na siya ay iyong iibigin, igagalang, mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-iliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan, sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay? Magharap kayong dalawa na mag-asawa. Hawakan mo ang kanyang kanang kamay. Maghawak kayo ng kanang kamay. Ito ay, kapatid naman, pangako mo sa Kanya, higit sa lahat sa Diyos. Gusto ko naririnig ng mga testigo mo at ng narito. Akong si, sabihin mo pangalan mo? Ako si Mark Anthony Villanueva. Kinukuha kita, sabihin mo ang pangalan ng iyong asawa. Na si Janessa Abrasaldo. Na maging aking tunay na asawa. At ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal, matapat na asawa sa kasaganaan, sa kahirapan, sa katuwaan, at sa kalungkutan, at sa kalusugan, at sa karamdaman, hanggang papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Kapatid na Janessa, ipangangako mo sa Kanya, ha? Maging sa Panginoon Diyos. Kaya gusto kong naririnig ng mga testigo naririto. Sabihin mo, ako si Janessa, sabihin mo, tinatanggap kita, sabihin mo ang pangalan ng asawa mo, na maging aking tunay na asawa, at ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal, matapat na asawa sa kasaganaan, sa kahirapan, at sa katuwaan, at sa kalungkutan, at sa kalusugan, at sa karamdaman, hanggang papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Pakikuha mo yung kanyang bouquet, medyo bono, kudaan mo siya. Pakikuha mo yung sinisig para sa babae. Bigay mo kay Ma'am. Bigay mo dito. Nawa, ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at walang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid naman, kunin mo ang singsing. At bago mo isuot kay palasingsingan ni Janessa, ay sabihin mo ang pangako ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Suot mo sa Kanya.
ka, Janessa. Kalagay dito ka, Janessa. Nawa ang singsing na ito na isang makabulang palatandaan ng pangako ay magiging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng iyong pag-ibig. Kapatid na Janessa, maanyaring kunin mo ang singsing na ito bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan na kapatid ni Mark. Kidampot. Bago mo isuot sa palasingsingan ni kapatid na Mark, ay sasabihin mo sa kanya ang pangako ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pag-isuot mo sa kanya palasingsingan. Yung kamay ninyong may singsing, maghawak kamay kayo. Mangyaring ito ay maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo ay papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan, bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahahayag ko na kayo, tunay ng mag-asawa, ayon sa mga utos ng Diyos at sa mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Lumuhod kayo mag-asawa. Salamat po ng napakarami sa iyo. Inahabagan mo kami sa pagkakataong ito, diyan po sa langit na iyong kinaroroonan. Narinig mo po ang pangako ni kapatid na Mark Anthony Villanueva sa kanyang asawang si kapatid na Janessa Abrasaldo. Maging ang pangako ni kapatid na Janessa Abrasaldo sa kanyang asawang si kapatid na Mark Anthony Villanueva. Ama, alam namin na diyan sa langit na iyong kinaroroonan, pinagtibay mo po ang pagsumpa ng dalawang ito ng katapatan at pagmamahalan hanggang sa kanilang kamatayan. Kami po na nakatayo sa paanan mo ngayon sa pamamagitan ng isang tinig na naghumihiling kami sa iyo, Ama, na lahat po ng mabuting bagay na kailangan ng mag-asawang ito, kailangan ng kanilang buhay, kailangan ng kanilang kapalaran. Pwede po ba mang ibasbas mo sa kanila? Mga hinirang mo ito, kahabagan mo po na sila maging karangalan ng iglesia, kapurihan ng banal mong pangalan. Nakikisuyo kami, Ama, na pagpalain mo mag-asawang ito. Haharap sila sa mugulo at masamang sanglibutan. Mga hinirang mo po ang mga lingkod mong ito. Ibukod mo sila sa masamang sanglibutan. Kahabagan mo po na ikaw ang maging tagapag-ingat nila. Lalo na po, Ama, ang isa sa kanilang mga tungkulin sa bayan ay puno po ng ligalig at mga kapahamakan. Iligtas mo po ang mag-asawang ito sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Lalo na sa lahat, sa kanilang tungkulin sa iyo, sa paglilingkod sa banal mong pangalan. Basbasan mo sila, o aming Ama. Maring dumating sa kanila mga pagsubok, dumating sa kanilang hirap, dumating sa kanila ang mga kalungkutan. Kapag nakikita mong ang dalawang ito ay lumalapit sa iyo, nagmamakaawa, pwede ba Amang abutin mo ang kanilang kamay, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang makapangyarihang Diyos na tumanggap ng kanilang palasumpaan at tumanggap ng kanilang mga pangako. Basbasan mo po ang dalawang ito. Kahabagan mo sila, o aming Ama, na mabuhay ayon sa iyong kalooban, nananatili sa pagsunod sa iyong kalooban hanggang sa wakas ng aming mga buhay. Panginoong Hesukristo, napakarami namin gustong sabihin, napakarami namin gustong hilingin patungkol sa mag-asawang naririto. Kulang kami sa mga salitang alam.
hindi kami mahusay magsalita. Pero alam mo po, ang laman ng aming mga puso. Lahat ng mga narito, ang kanilang mga ninong at ninang, ang mga abay na kinuha nila o aming Ama, alam ko pong nagkakaisa ang laman ng aming puso na hinihiling sa Ama na pagpalain sila. Mahabag ka po o aming Jesus, ilapit mo sila sa Ama. Pakisabi sa Ama kapag ginagawad niya ang basbas sa buong iglesia, maalala ang mag-asawang ito, maalala ang kanilang kapalaran, maalala ang kanilang mga kinuhang saksi at lahat ng dumalo sa pagkakataong ito. Hindi kami nag-aalinlangan o aming Ama. Narinig mong aming panalangin. Nananatili kaming matibay na nakaugnay sa pamamahala. Nananatili po ang pagpapala mo kay kapatid na Eduardo Manalo. Ang pagpapalang iginagawad sa kanila. Maaari po ba amang ibasbas mo, ibahagi mo sa lahat ng narito sa loob ng bahay dalanginan ito. Hindi kami nag-aalinlangan. Tinanggap namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus, naming tagapagligtas. Biyayang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikilakip ng Espiritu Santo, sumati nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down new city streets and cabs. I feel like anything can happen, laughing. You take me right back when we were kids. Never thought I'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Engage! Asa sila nag-engage? Alita yun! Wala yung Facebook sa, no. Alita yun, asa sila na-engage
Specific yun ha nga lugar? Oo, magmarites at tawag sa dapita. Naapay specific, ma'am. Oo, lugar kung asa sila na-engage. Wala mo kabalo, friends? Hala, dili sila aware. Okay. Yes, ma'am. Any answer? Gi-check pa ni ma'am asa sila na-engage sa Facebook kay na location. Location. Basta ang clue is Cebu City. Oo. Restaurant. Oh, asa to nga restaurant? Layo na kaayo. Restaurant na, friends. Wala mo kayo ba? Ayaw na si Joshua kay nakadaog na siya. Lain na po. Tuluin na daw. Yes, na ngalan sa restaurant. Very special nga restaurant. Oo. Nadire, na daw sila sa terrace ato nga time. Nakimartes, nagigkaitan eh. Ngalan sa Kahoy ang restaurant. Acacia Resto. Oh, Acacia Steakhouse. Naani mo kita sa Facebook. Sure dyan ka nga. Oh, Facebook si ma'am. So ato siyang tagang chance. Nakadaog ka, ma'am. Congratulations! Dili ko na yung mga friends tinood. Gawa mo kabalo. Next question. Okay. How long has the couple been together? Ihapag yung bayo, ma'am. Dali naman ang table. Come here. 5 years. 5 years? Congratulations! Nakadaog siya. Next, ma'am. Alik ka diri, ma'am. Sige, last chance for you, mami. Specific. Okay. What did the couple do on their first date? Gaunsa sila sa ilang first date? Ay, noisy ka, ini nga crowd, oh. Wrong na yung ipanguna-una. I swear. So, gaunsa sila during their first date? Gaunsa? Sakto mag-date? Pero gaunsa sila date? Gatutukanay. Dayon? Gaunsa? Daghan man sila. Usaw man eh. Oh, mami, gaunsa sila? Nangaon. Ugunsa. Speechless na si Mami. Wala na siya ka-tell. Thank you and congratulations, Mami. Ayan, ano siya yung prize. Nakadaog na good siya. Again, thank you so much. Most na itong trivia, ladies and gentlemen, no? Later on, maningkamot may mangita may prizes for you. So, natin yung mga details dihang dapitan na mo sa inyong table if ever makita mo brown envelope. Later on, if na mo ikasulod, pwede ra. But, again, reminding everyone not to put that during the first dance of the couple, okay? Dihasa na siya, and then bawal mo manguli, huwag mo ikabutang. Okay? Bawal mo uli, magawas dira, huwag mo ikabutang. Anyway, we also have Mrs. Irene Zamora. Hi, ma'am. And next, we have Police Lieutenant Colonel Luis Ramos. Okay. And we also have Police Lieutenant Colonel Catherine Ramos. Hi, ma'am. Thank you. Bongga ang mga guests today. Very powerful. We also have Police Colonel Romeo Espero Jr. Ayan. And Police Lieutenant Colonel Joanne Sia. We have Police Lieutenant Colonel Alan Rosario. We also have Mrs. Sarah Rosario. We have Police Lieutenant Colonel Antonio Habar. And of course, last but not the least, Mrs. Mary Ruth Berlat. Yan. Thank you so much, all of us. So I'd like to acknowledge our groom's parents. Asa ato ang groom's parents? Please stand Mr. Felix Villanueva and Mrs. Marian Braza.
we also have our bride's parents, Mr. Remigio Abrasaldo and Mrs. Marty Abrasaldo. Thank you so much. Ma'am, sir, walay magpabuyag dihang dapita ha. You know the drill. Okay? So, right now, let's all join our hands together as we welcome our exquisite team and handsome team sa atong. Next, we have Miss Chris Leona Diaz. We have Miss Easter Sunday Villanueva. Next, we have Miss Joanna Richel Tolete. We have Miss Joan Livia Tolete. And Miss Fea May Villanueva. Now let's all give a big round of applause to our team groom. We have our best man, Mr. Abner Zamora II. Police Major Joseph Aquino. Ay, madaming fans. Next, we have Police Captain Al Winston Vacal. Pakpaki mga fans. Next, we have Police Lieutenant Von Rexmar Bulete. Mr. Raymar Abrasaldo. Next, we have Mr. Jervis Ramos. Let's all welcome officially Mr. and Mrs. Villanueva. We would like to request everyone to please stand as we welcome our dear newlyweds. Mamarugta, ladies and gentlemen. Pag naog nila diya sa last step, mamarugta, okay? Ready? Let's all stand for our bride and groom, Mr. and Mrs. Villanueva. And give them a big round of applause. I don't care, go on, tear me apart. I don't care. Pakpak yun din ha, dapat pakpak. Thank you. Again, let's all give them a big round of applause as officially Mr. and Mrs. Villanueva. You may now sit down.
sa iyang first dance with Janisa. Thank you. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause as Mark and Janisa will now have their first dance as officially Mr. and Mrs. Villanueva.
magalang po kaming lumalapit sa iyo. Hinandugan ka po, Ama, ng maraming pagpapasalamat. Dahil patuloy po ang mga pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Natili pa po ang aming hirap na buhay at lakas. May karapatan kaming tumawag sa iyong pakabanal na pangalan. Salamat po, Ama, at nasapit namin ang dakong ito. Makikisa po kami sa kagalakan ng mga kapatid namin bagong kasal. Pagpalain mo po, Ama, ang bawat isa sa amin. Bakuran mo po ng kapayapaan ang dakong ito upang masagawa po namin, Ama, ang lahat ito ng ayon sa iyong banal na kalooban. Narito din po ang mabiyayang inihanda ng iyong mga anak. Pakibasbasan mo po, Ama, at pagpalain. Magdulot po ng lusog sa aming katawang laman. Magamit namin sa ginagawa namin mga paglilingkod po sa iyo. Panginoon Jesus, magalang di kami lumalapit sa iyo. Mawa ka po, Panginoon, ipamagitan mo kami sa ating Ama. At Panginoon, patuloy kang pinasalamatan na iyong mga lingkod. Ama, sa patuloy namin mga paglapit sa iyo, ganap na po ang aming pag-asa at pananampalataya. Dinirinig mo po ang aming mga panalangin. Nakaugnay na kami sa diwatlayan pamamala dito sa lupa. Ang lahat ito ay galang naming hinihiling. Sa pangalan ni Jesus, dakila namin tagapagligtas. Amen. Ato nga time during their prenup shoot. So for now, I would like to, I think ready na. Wala na, managkaon ang atong principal sponsors. Ready na mo diha, sir, ma'am? Okay, there you go. Also, the others, if nangaon pa mo, okay na dyan, okay? If napay pagkaon, dihan dapita, go. Because, again, we are celebrating the first day of Janice and Mark as officially Mr. and Mrs. Villanueva. Now, to give us his words of wisdom, I'd like to call on the father of the bride, Mr. Emehio Abrasaldo. Asa si Daddy? Nitakas na si Daddy. Nihilak na ba na siya ganina during their dance? Let's all give him a big round of applause, ladies and gentlemen. Sa tanang aniya karon, mayong hapon kaninyong tanan. Sa atong pagkikiusa na ining kaminyoon ni Janisa o ni Mark. Nagpasalamat ako unang-una sa Diyos nga mo'y nagbuhat o kahigayunan na ining maong okasyon karon nga atong gitambungan. Nagpasalamat usab ako sa mga sponsor o sa tanang mga naania karon. Mahitungod sa bag-ong kasal, di na ako tayong tason kay barag hapon na. Day, dyan palanggaa ang imong bana. Dong, Mark, palanggaa usab si Janisa nga akong anak. Kay kanang bata palangga, rabudyo ko inako na. O manghinaot ako nga magmalipayon kamo sa inyohang pagpuyo. O manghinatusap ako nga walay unsa mang makadaot sa inyong pagpuyo. Maghari unta ang kalinaw, pagsinabtanay, tali kanyang duha para mamauswagon usab ang inyong mga pagpuyo uban unya sa akong apo. Dahan sa salamat sa akong mga igsoon karon nga niya karon sa tanan di na nako tason bayang hapon kanatong tanan. Daghang salamat. Yay. Maayong hapon sa inyong tanan. Tagal. Una sa lahat, nais kong ipaabot sa inyo ang aking maligayang pagbati sa araw ng inyong kasal. Bilang ina, napakasarap na naramdam ko na ang inyong pagmamahalan ay magpapatuloy at magtagumpay sa inyong buhay na mag-asawa. Una, hayaan niyo na ang Diyos ay pumagitna sa inyong relasyon
at kayo ay makasiguro na ang lahat ay magiging maayos. Lagi niyong tandaan, palaging hindi masaya ang buhay mag-asawa. Minsan, may pagkakataon na may marating na mapagsubok sa inyong buhay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at papatuloy lang ang pagmamahalan. Dahil ang mga pagsubok na ito ay paraan lamang na upang ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay higit na patibayin pa. Mark at Janisa, alagaan niyo ang bawat isa ng tapat at buong pagmamahal na may tiwala, respeto at pag-uunawa. Yan ang mga sangkap ng maligayang pagsasama bilang mag-asawa. Naway mananatili ito sa loob ng inyong tahanan. Lagi niyong tandaan, nandito lang kami na mga magulang niyo, nagmamahal, gagabay at susuporta sa inyo. Sa muli, huwag niyong kalimutan, bigyan niyo kami ng apo. Congratulations! God bless! Mark and John, Janessa, John. I used to call her John. I know it has been a journey for Mark. I've known Janessa nung nagdoktrina kami ni Mark. So I know it took a lot of sacrifice, at a lot of challenges, but then Mark was finally able to become a kapatid na tinatawag po ng ating Ama. So I'm so proud of you, to both of you, and I'm so happy for both of you. And the first year of marriage is transitional, so a lot of challenges, a lot of adjustments, but I know that you and Mark have been known for each other, and it will be easier for you to adjust. So huwag kalimutan at lalong panatilihin yung trust, confidence, most especially commitment, and as well as commitment to our God. So I wish you all the best and congratulations. Thank you, and I love you both. Halos lahat, tawag sa kanya Mark But sa amin, he is Makmak. I've known Makmak since high school days nila ng anak ko, yung eldest ko. Si Makmak yung tao na, iwan ko lang, hindi sila kasawaan ng Kasi darating si Makmak sa bahay, umaga. Nakain sila ng tanghalian, balik ulit sa kwarto, usap, kwentuhan, hapon na uwi. The next day, anda naman si Makmak. Si Makmak is, kilala namin. Sabi ko nga is, mahirap kasi magsalita, baka sabihin nila bias ako bumak. Pero, he's a good boy. He's a good boy. Best friend yung anak ko, mula high school, hanggang ngayon, matanda na kayo, sila pa rin, best friend pa rin. Kaya all out yung family ko rito, si Mrs. ko sa 3 kong anak. Then, sa Bacolod ako ng destino, bigla na lang, ma'am, sir, may dumating na picture kasi diakonisa itong Mrs. ko. Kilala mo? Tagal ko matinignan. Sumamba si Makmak. Ha? Si Makmak? Ganun pala. So, sabi nga, Diyos ang tumatawag sa iba't ibang pamaraan lang. So, bilang ninong, parang anak na rito si Makmak sa akin, sis. So, ang maanon lang namin, sabi nga ni Mrs. ko, pagsamahin na lang daw kung ano yung advice ko, yun na rin sa kanya. Sabi ni tita mo, at sabi ko rin, i-remind lang kayo that married life is a rough sailing. Hindi siya yung, sabi nga ni Ma'am kanina, na hindi yung paniano na lang, yung masaya, just like kayo ba? Di ba, sobrang saya niyo, Masaya kayo, but expect na sa sunod na mga linggo, buwan or taon, darating yung pagsubok, di ba? Sa atin, pagsubok lang yun Kasi sinusubok lang tayo.
ang importante na, sabi nga, pag dumating yung mga bagay na yun, sana'y maalala nyo yung pizza na ito, at yung oras kanina na sumumpa kayo. Ha? Yun lang naman. At open yung bahay namin. Pag uwi ni Makmak, pwede kayo doon. So, sa mga family ni Kajanesa, salamat sa pagtanggap niyo kay Makmak at naway maging masaya sila sa buhay mag-asawa. Again, thank you very much and best wishes sa inyong dalawa. So, impromptu good ni. Oy, friend man ta niya, yung ako na ingna. So, I have known Janessa for long ago na good, since PNK pa mi. No, so sa Iglesia ni Cristo po, natay ginatawag na pagsamba ng kabataan. So, both of us are mga awit. So, partner ginming duha. Kahilakon ko mo. Partner ginming duha. So, every time, and I've known her. So, dili happy ra jud ko for now kung unsay naani mo hilak Christy, hilak mem. Kay I know you have a lot of challenges, not just sa imuhang pag as growing up, but later on you have past relationship, and I know how hard it is, but finally you've finally found someone who will love you so much. And I just hope that Mark will take good care of you, because we know, all of us, Janisa's friend and family, know that Jan is very fragile. Yes, soft-hearted, and I can say nga, nahimo na siyang strong woman when she got her profession as a police. So before, back then, when we were just in the elementary days, in our high school days, hilumon na jud kay si Janjan nga permira gud na siyang magpailog. Every time gud nga na ay hindi man jud mawala ng mga bully, no? Pero si Janjan quiet ra gud na siya. So, I'm happy gud nga you have finally found Mark, and best wishes sa inyong duha, and hinaot Mark, kung giunsa na mo pagpalangga si Janjan, inanaon po nimo siya pagpalangga kay kami sa una, willing good mi makigbugno kung kinsay mga way niya sa iyang mga ex. Sa i-mention na lang nato ha, mga pilpo mig pangaway. So inana na mo siya kapalangga. So if ever dyan, awayon kang Makmak, naara gud mi diri para nimo. Bisag sir siya, manulong ra gud mi. So congratulations niyang duha, and I'm so happy para niyang duha. Hopefully, ako po puhon. Char! Oh, sige, congrats ninyong duha. Yung nagsalita para sa mga ninong kanina, kambal ko po yun. That's my father. First of all, I would like to congratulate the both of you for mounting this wonderful wedding, which is only befitting for a wonderful married life that is in store for you. Yeah. And also, this is a response to the message of the maid of honor that, no, may English na ako, hindi ako malo Bisaya. A while ago, you have mentioned that you have fears and two-point apprehensions about things that are about to happen. But let me assure you, for someone who knows this guy for almost 2 decades now, that Janisa was able to marry the right guy. Yeah. As what my dad has said a while ago, we were best friends ever since we were in high school, as well as his sister, Esther here. Ayun. We were classmates. Makmak came from a very humble beginning. It was his dream to enter the PNPA. Saan na may bake ko, Nakalinya na si Makmak for final interview. I was then a college student in the University of the Philippines.
Makmak was texting me. Pag ganito yung tanong, ano yung sagot? So nakapila si Makmak sa final interview for PNPA. Ready si Makmak. Lahat ng tanong pang extemporaneous speaking yung answer ni Makmak doon. And from a very humble beginning, Makmak was able to arise victorious. And one of the first graduates of PNPA in our town. And for that, I'm very proud of him. Mac, congratulations. No? I am not an expert about love because at the age of 30, like him, I'm still not married. Yeah? I'm very single. Ayun, so, my message, I think I'll derive this from the narratives and tales of the people that I was able to meet in my job, in my profession, that they say na yung buhay mag-asawa daw, it should be guided by 3 C's. The first is commitment. Now you are formally initiating your commitment being a married couple. May you always commit yourselves to each other. Second is communication. No matter how hard your feelings or no matter how hard the situation is, never fail to communicate with each other. Sabihin nyo lang sa isa't isa yung kung anong gusto nyong sabihin at bilang mag-asawa at sa paggabay at pag-alalay ng ating Panginoong Diyos, you will overcome everything. And lastly is compromise. As what my dad has said, marriage is not a bed of roses. There will be a lot of times that you will be challenged by the things that are emerging in your lives. Pero sabi nga, as long as you end each day sleeping under a single blanket, everything will be okay. Let me take this juncture to thank Janisa. For the longest time, I'm his best friend. But through you, through your love, now we are sharing the same faith. We can now formally call each other brothers. Ayun. And lastly, my message is, Noah, ay araw-araw niyong piliin ang isa't isa, higit sa lahat at sa kabila ng lahat. Thank you and congratulations. Tagalogin ko na lang si kay may iba hindi marunong. Siguro wag kayong magtaka bakit pala naabot ako ng hapon doon sa bahay ng kaibigan ko kasi on that time kapag nagkikita kami puro lang yan career and doon ako mangungutang. Totoo yan kasi matayo na lang. Kasi hindi na, yung iba siguro iniisip na mayaman kami ng pamilya, hindi naman. I came from a poor, hindi naman sabi kong poor family. Siguro yung iba, before I entered the academy, sa college, nag-college ako. Kapag wala akong klase, naghahabal-habal driver ako. Hindi yan biro. Since second year or third year high school, kapag walang klase. Kaya kapag umuwi si Abner hanggang nag-PNP ako, puro lang kami utang. Siya mangungutang, ako din mangungutang. Bawian lang yan hanggang walang bayaran. Kasi kung dati kapag mangutang siya, hindi niya rin babayaran. Kapag babawian ko rin. Alam niyo naman siguro kapag close niyo yung tao, ang hirap utangan. Kailangan ng buong araw. Mas maganda pang utangan yung hindi mo kakilala o hindi mo close. Kasi kapag close mo, alam na alam niyang hindi ka magbabayad. Kaya naaabot kami ng hapon. Kasi doon kasi sa lugar namin, si Abner ay sikat yan kasi isa siya sa bright boy doon sa municipality namin. Kapag sinabing Abner Zamora II, siguro sabihin ko na lang, na-try na namin dalawang mag-create ng doktor, abogado, doktor ng papel para maka-absent. Kapag gusto ko mag-absent dati sa University of Iloilo,
Tinatawag ko lang si Dr. Zamora. Kasi nung nag-aaral siya sa UP, marami siyang kakilala. Yun, di. Alam nyo na kapag gustong umuwi kapag college day, tawagan ko lang. Kaya ngayon, nagkukwentuhan pa rin kami hanggang ganitong state na ng edad namin, yun pa rin yung kwentuhan namin. Kaya baka magtaka kayo na doon lang ako sa bahay nila kapag umuwi, we find time na mag-usap kaming dalawa. At saka nagpapa-advise naman ako, lalo na doon, kasi hindi ko naman siya ganong katalinong nagpapa-advise talaga ako in terms of how handle my career, kung anong kailangan kong itakel. Opportunity, siguro kapag sinerte na yung kaibigan ko, mag-lawyer na to, meron akong free consultant na siguro. Thank you lang. I am Chris Leona Puerto, beloved friend and workmate ni Janisa. So, gikansawan ko ganina kay mas dagan pa daw ang luha na ako nga nipatakay sa bride, murag ako'y gikasal. Since 2018 mi ani niya nagkaila na assign mi sa Talisay City Police Station hangtod sa amo ang present unit karon sa headquarters sa Cebu Provincial Police Office. Dagan na sad ming naagian ani niya nga mga sa ako pang kuan niya through thick and thin. Sa Bisaya pa ko no sa among katambok ug sa kaniwang. Kuan kanang akong explanation nga bali jud akong gabakho jud og hilak ganina ug sa simbahan kay happy kay ko para nila ni sir kay usa ko sa mga naka-witness kung unsa ang gi-desire ni Janisa. So mao ni siya ang one of her heart's desire nga masettle down na sila ni Sir Mark. And the other one is puhon. Right after this day nga magransad ang iyahang usa nga gipangandoy nga nana sila'y matawag og mini-me. So in God's time ihatag na ni Lord. So di na ko muhila kay murag na hurot naman akong luha ganina. So I am wishing you the best of your coming days and years and forever. So bisag gikasal na ka napaday luha na bilin. bisag gikasal na mo ni sir. Kuan naaragyapon ko. Kay sa tanan ako ra jud ni yang madali-dali og tawag. So muna ako may usa sa pinaka malipayon karong adlaw nga naabot. Maura, thank you. Always you're mine, forever you're mine, reality. Thank you so much, Miss Chris Leona Diaz. Actually, witness. I'm RV Rex. Si Sir, tawag ni Sir sa akin, Bulls. Minsan Rex na. Di ba may name ang inyong team? Or, yeah, I forgot. Kanina yun sa church. Okay, so ikaw po. Good evening, Jervis Allen Ramos. Ikaw pala si Mr. Ramos, okay. Bakit po kayo nandun sa likod? Halika mo sa harap. Huwag pong mahiga. Single men, hindi dapat mahiga. Name po. I am Raymar Abrasaldo, patid ni Janisa. Janisa's brother. And of course, Mr. Kailan ka pa siya ipakilala ulit? Abner Zamora II. Sir Abner Zamora II. Okay po. Maglalaro po tayo. Okay, here. You have to face the bride and the groom. Face po kayo sa kanila. Tapos, Janisa, dun ka sa gitna. There you go. Ready na po kayo? Ready na mo? Anong ibang kuyawan? Oh, dapat ready. This is bouquet toss with a twist. Okay, si bride ay itotoss niya ang kanyang bouquet. And
kung sino ang makaka-receive or makaka-catch ng bouquet, well, later on, mapafind out ninyo yan. Okay? Ready? Talikod ka. Na-nervous sila agad. Hindi naman Dax ay kakasal. Ano ba yan? Ready? Ganun ka padaplin ka, Sir Abner. Diha. Ang dili mo catch ha, kay sila ang winner. Huwag yun na dayon. Ang dili mo catch. Ang hindi magka-catch. Anyone who can catch it will be the winner. Ganon. Ang hirap mag-Tagalog. Sorry. Oo. So, dapat whoever catches the bouquet will be the winner. Except if I will change the rules. So, okay, go. Kaya nga may twist, di ba? Bouquet with a twist. Ready? Janisa? 1. Trial pa to, trial. 2. Trial pa to. 3. Hala, si Ate hindi nag-try ng catch. Halika, you're the winner. Congratulations! Diyan ka po. Dito ka muna. Okay. So, yeah, you have to do the round robin. So, you have to go around the bride and then she will have to cut the ribbon tagsa-tagsa. Okay? Gets? Asa na itong DJ? Ready? Sige, ako nali-push ninyo para panong ito. Ready? Ready, there. Patabang na tang Sir Mark. Ay, busy kay si Sir Mark. Okay. Ready? Yes. Okay, alert, ready? Are we ready? 1, 2, 3. Tuyok. Tuyok. Yes. Paspasi, girl. Kaysa na-remove. Ayan. Okay, ang na-remove, you may take your seat. Congratulations, you won a ribbon. You're safe. Next. You're safe. Next. Safe na. Next. Pila na nabilin. 3. 1 more, go. Last battle na gini. Kasi nabilin. Dahil atong maid of honor and of course, ang atong best man, Sir Abner. You're getting to know each other. Bring me back again. Play me the classics, something romantic. Give her my all when I don't even know. I always dreamed I was so Rather si Daddy supportive. It feels like a holiday, but now I'm in pieces, barely believing. Starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue. Wait, whatever the bride and the groom will do, you have to do it as well. Oo, because winner kayo. Ayan na lang. Next room. May request yan ng bride and groom na eh. Wala kang magagawa. I'm afraid of living couldn't get any better. Started giving up on a word for sila ang bahala actually. Ay. Tapos namin na okay yun. Congratulations, ladies and gentlemen, sa ating bridesmaid and groomsmen. Ayan, getting to know. Sa mga visitor na ko karon sa ako ang mga friends, ako mga fans, kanakabulog na sila, ang sa amin nag-start ni Mark. Muna yun na sila kakuan, sadya diha.
So, salamat kay inyong mga Jomegas. Oh, di ba? Oh, naghihapon sila. Thank you so much for being here. And also to kuan sa akong mga kauban sa work. Naaghihap ang uban ni uli ng uban kay syempre na pa may atong usa na pa may baby then kalaslon po to usa. Dayon salamat kay inyong mga Amega, mga jam diha. Then sa kuan sa akong mga bridesmaid, maid of honor, syempre na kana single na siya. Dayon sa ako ang mga ninong og ninang, thank you ma'am, sir. Salamat sa inyong paganhi. And sa akong pamilya, sa Kuan, Tolete family o Abrasaldo family nga ni Anhi. Thank you so much sa pag-support, sa start pa lamang unto this time and then hopefully pa sa mga sumusunod pang mga panahon. Thank you so much ninyo. Dayon sa last is ako ang Kuan, papa ug mama nga sa gamay pa ko hantod kuan kanang karon nga nagninyo nako. Thank you so much ma pa. Thank you sa kuan kanang ganing support kay you know kuan dili dali ang ako ang kuan dili dali ang ako ang kay especially kay Mark nga sa una nang dili pa man gud siya kuan kanang di pa siya kapatid so kuan kanang hapit ato muwala na unta to pero siya kay padayon lagi hapon kanang willing na gid siya nga kuan kanang mo kuan ba kanang willing to kuan na siya. Di na ako ma-express. Thank you ma pa. Thank you. Walay puwas ka magpasalamat na ko ninyo. Then mo to. Salamat. Tagalogin ko na lang ulit sa akin yung message ko. Siguro it's more on sa pagbibigay pasalamat sa lahat. Una sa Panginoon. Kanina kinabahan na ako kasi umulan na eh. Sabi ko, paano na lang kaya to? Pero para ma-enjoy naman, salamat sa magandang panahon. And natuloy na rin yung kasal namin. And second, sa parents ko and family ko, especially sa ako sa mga magulang ko kasi mahirap yung siguro it took me 2 years bago ako nagpaalam sa kanila. Sekreto pa nga yung pagkuhan ko dati na sa iglesia kasi ang pamilya ko, dina lola, nanay at tatay ko, and mga tita ko is devoted Roman Catholic. Doon ako na siguro yun ang isa sa pinakamahirap na desisyon ko, isa sa pinakamahirap. Kasi mahirap mag-transition kasi dati alam ng mga kakilala ko na devoted din ako na Catholic. And it took me 2 to 3 years bago ako nakapag-desisyon kasi binigyan ko yung sarili ko pati si Janisa na ikuan ko muna, huwag padalos-dalos. And nagpapasalamat ako sa nanay at tatay ko na tinanggap nila yung desisyon ko kasi sabi nga nila, matanda na ako at saka marunong na ako mag-desisyon at saka support sila. At saka sa mga pamilya ko, mga tita ko, saka lola ko, hindi ko talaga in-expect na ganito karami from Iloilo. Nagtawid sila, lalo na yung lola ko, medyo matanda na, pero pinilit niya pa rin kasi isa nga ako sa pinaka-paboritong apo. Pasalamat talaga ako na kahit mahirap magbiyahe, sumakay sa barko, long ride, gumawa pa rin sila ng paraan na pumunta dito. At saka sa ibang kuwan ko dyan na relatives. And also, nagpapasalamat din ako sa mga sponsor namin. Siguro, big kuwan ko kay Sir Espero kasi totoo sir, hindi ko talaga nagkuhan na kami ni Jervis na sabi ko, in-expect ko na lang talaga sir na alam ko sobrang busy ka sir.
Si Sir kasi na-assign sa Zamboanga. CRA, Sir. Alam ko kapag Chief Regional Staff ka, buong region sa Region 9, si Sir yung isa sa mga commander doon. Kaya buong region yung inaasikaso niya. Totoo talaga, hindi ko na in-expect si Sir na pumunta kasi busy. Kung ano ako ka-busy, lalo na si Sir. Nagpapasalamat ako kay Sir and sa kina Ma'am, sa mga sponsor and other visitor, and also din sa best man ko kasi malaki talentin nito eh. Hindi ito mahirap-hirap to hugutin. Nagpapasalamat din ako kasi conflict pa sa kasal ng boss niya. Sa isang boss niya, kasal ngayon ng boss niya, yung isang congressman. Sabi ko nga, dito magkakaalaman kung sino malakas, yung congressman mo ako. Pero hindi ko naman nag-commit naman siya, sabi niya gagawa siya ng paraan, saka dito siya mag-a-attend. Kaya sinulat ko na lang kaagad na best man, sabi ko, ayan na. Thank you. And sa mga classmate ko, medyo na-busy lang yung classmate ko. Kay Bakal at saka kay Aquino, underclass ko. And sa ibang upper class ko dito na hindi ko na recognize at saka ito. And salamat. And isa din sa pinapasalamatan ko is yung parents ni Janisa. Lalo yung mama at papa niya sa pagtanggap sa akin. Lalo nung hindi pa ako nag-convert noon na. Pero doon pa rin sila sa pagsuporta sa akin. Sabi nga nila is take time. Dapat hindi yan basta-bastang para kang pinipilit. Salamat. And also sa partner ko na sobrang tagal namin itong pinaghandaan. Sabi nga namin dati, sabi ko magastos pala kapag magpakasal. Sabi ko napasubo naman, sige tuloy na, mangutang na lang tayo. Pero sobrang saya ko dahil sa araw na to, na-satisfied kami sa mga coordinator namin, sa provider. Hindi ko ma-express kung gaano ako ka-thankful. Yun lang kasi kung isa-isahin ko pa, masyado nang mahaba. So, once again, magandang gabi and maraming salamat po sa lahat. Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Nang nanatili ang aming hiram na buhay at lakas, higit sa lahat ang aming karapatan na tumawag sa iyong napakabanal na pangalan. Ama, maraming salamat na idaos namin ang magandang okasyon ito. Layo sa anumang uring kapahamakan, dinadakila namin ang napakabanal mong pangalan. Higit mo pong pagpalain ng aming kapatid na nagdaraos ng kanilang kasal. Kung paano, Amahan, alam mo ang uri ng kanilang pamumuhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Magpatuloy sila sa mga karapat-dapat na mapaglilingkod sa iyong napakabanal na pangalan. Amahan, kung paano nakasapit kaming payapa sa dakong ito, sa aming pag-uwi, ikaw rin ang aming makakasama. Pasapitin mo kaming payapa sa aming mga tahanan, upang doon patuloy naming purihin, sambahin ang napakabanal mong pangalan. Nakaugnay kaming palagi sa aming namamahala. Ang lahat hinihiling po namin sa tanging pangalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Thank you po, Kuya Rick. And I think that's it, ladies and gentlemen. The program has officially ended. And yes, officially, Mr. and Mrs. Villanueva. Sa lahat po na mag-travel, keep safe po kayong lahat. Amping po kayo at the end of the day. Sa Ama po ang lahat ng kapurihan. Good evening. Steady hands and steady feet. Can you carry us to where we need to be? These plans, these quiet dreams are writing up the story of you and me. Pages filled with pencil marks, and all along you had my heart in love. You're all I need. Ooh, love, you're all I need. You're all I need. Every smile and photograph
know that love, you're all I need. Ooh, love, you're all I need. You're all I When storms rise and we feel the thunder, in the times that we are left to wonder, I will be your rock, your home, your shelter. I believe, love, you're all I